So, hello po sir, I am Jericho Montuya and ito po yung gawa ko sa temperature and humidity sensor po using ESP32 in Walkway Simulator. So first, ito po yung setup ko. So meron po akong ESP32, then meron po akong sensor which is yung temperature and humidity sensor na DHT22, and then meron po akong 4x20 na LCD display na 2IC. So pakita ko muna pala yung flowchart sir. So ito po yung flowchart ko. So simple lang po. So ang una po natin gagawin is i-declare yung mga variables and yung initialize yung mga ports. Then i-read po yung temperature, then i-read yung humidity, then i-display yung temperature, and then i-display yung humidity sa LCD display, and then magde-delay po tayo para makita po natin yung changes. So, yun po yung ating flowchart. So, sa code naman po. So, ito pong code na to is ito po yung code ko. So, meron po tayong mga include. So, ito pong mga naka-include na to is ito po yung mga library natin para magamit natin yung DHT sensor tulad ng DHT22. So, yun po. So, and then itong define naman po, itong define DHT type. So dinidefine lang po natin na yung DHT na gagamitin natin is 22. So marami po kasing version ng DHT, meron pong DHT 11. So dito po sa line ng code na to is dinidefine lang natin na 22, DHT 22 yung gagamitin natin na sensor. So and then itong DHT pin 4 naman po is dito po nakakabit yung DHT natin. So nakakabit po siya sa GPIO na pin 4. So yan po. So as you can see rin po dito sa ating setup is nakalagay po siya sa pin 4 yung DHT sensor po natin. So and then dito po sa code na to is nag-create tayo ng DHT object mula sa DHT class. Yung sa dito po sa library na to, meron pong class dyan. So ito po is nag-create tayo ng object para magamit natin yung sensor na DHT22. So dito naman po sa setup. So ito pong setup na to is nagko-contain po siya ng LCD init, which is means for LCD initialize. So initialize po natin yung LCD natin para gumana po siya. So and then turn on po natin yung backlight niya para po makita po natin yung display doon sa LCD. So i-turn on po natin yung backlight niya. Then i-start na po natin yung pagre-read ng sensor natin na DHT22. So dito po sa DHT begin. So diyan niya po sinisimulang i-read yung temperature and humidity. So dito naman po tayo sa pinaka loop. So dito po sa pinaka void loop natin is nag-initialize po ako ng dalawang variables, which is naka-float po siya para po kita po yung point nung temperature and then yung humidity. So in-store ko po siya sa float temp at float hum na variable. Yan, so is equals to DHT read temperature and then read humidity. So dito po sa dalawang variable na to is dyan po naka-store yung value nung temperature and humidity after i-read po doon sa DHT22 sensor. And then pagka na-read na po siya dito sa dalawang variable na to is isi-set na po natin yung cursor ng LCD ng 00. So meaning po ng 00 is line 1 and then character 1. So yan po. And then pagka na-set na po yung cursor doon sa line 1 is mag-print na po tayo ng pang-display niya, which is yung temp po. Then i-print na po natin yung value ng temp variable at sa pong float variable na temp. So i-print na po natin yung naging value ng float na temperature, and then i-print po yung C, which is stands for Celsius. Dito naman po sa LCD set cursor line 1 character 0 naman po is dito naman po natin ipiprint yung humidity. So yung humidity naman po, ayan po. So print humidity, and then ipiprint po natin yung value na nakuha natin sa DHT22 sensor, and then yung symbol niya po, which is yung percent. So dito naman po sa LCD cursor
line 2, character 0. So, dito ko po nilalagay yung name ko. Diyan ko po dinidisplay. So, created by. And then, sa line 3, character 0 naman po is yung name ko, yung Jericho D. Montuya. And then, meron po tayong delay na 2,000 millisecond para po makita po natin yung changes kapag nagbago yung value ng DHT22 sa LCD display. So, tignan na po natin if gumagana po siya sa Walkway Simulator. So, yan po. Nag-simulate na po siya. So, yan po yung ating temp. Naka-display din po yung humidity natin. And then, yung pangalan po, created by Jericho D. Montuya. So, try po natin baguhin yung value ng temperature and humidity. So, para mapakita po natin yung changes sa LCD display. So, babaan ko po yung temperature. So, yan. Nagbaba po siya. Nag-negative. Taasan ko naman po. So, yan po. Pinaka-todo niya. And then, yung humidity po, babaan natin. So, as you can see po, nagbaba rin po siya sa LCD. And then, taasan naman po natin. So, yan po. So, lagi po siyang merong delay na 2 milliseconds para po makita natin yung changes sa LCD display. So, ang observation ko po dito sa activity na to is yung SDA at yung SCL ng LCD display natin is nakakonect lagi yan sa pin 21 at pin 22 ng ESP32. So, ito po ay dahil default pins po ito, ang general purpose input-output pins ng 21, pin 21 para sa SDA po, and then yung pin 22 naman po is para sa SCL. So, ito po yung default pins kapag gumagamit ng I2C communication sa ESP32. So, although posible naman po na baguhin yung mga pin na to, so mas madalas nga lang ginagamit yung mga default pins upang mapadali yung setup and para maiwasan yung mga errors sa code. So, napansin ko rin na maraming libraries yung DHT22 para ma-configure agad yung mga pins nito para sa I2C devices tulad ng isang LCD display. So, ang conclusion ko naman po dito sa activity na to is na natutunan kong basahin yung temperature and humidity mula sa DHT22 sensor at i-display ito sa isang LCD gamit ang ESP32. So, ang paggamit ng Walkway Simulator ay malaking tulong dahil nasisimulate ko muna yung buong setup ng walang pagkakamali. Or if may pagkakamali man is hindi pa siya yung nakasetup na sa PCB board. So, kaya naiwasan ko yung mga posibleng wiring issues or mga hardware failures. So, nakakatulong din ito para mas makapag-focus tayo sa programming and debugging ng mas mabilis. So, dahil dito, nakatipid ako ng oras at effort bago ko pa gawin siya sa actual na setup sa PCB board. Kaya mas naging efficient yung proseso. So, yun lang po, sir. Thank you.